Morning po. Ayan. So, sa ating Sunday Bible class, we just finished the topic about the rapture and the resurrection. And now, we will talk about the gospel of the kingdom. Okay? Ano ba yung kingdom of God? Ano ba yung sinasabi? Okay, sa Matthew chapter 6, ayan, alam po natin itong verse na ito. Verse 33. Okay, Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So, seek ye first the kingdom. So when we talk about the kingdom of God, or the gospel of the kingdom, ay makikita po natin dito sa pag-aaral natin, it has been here, and proclaimed to us in the Holy Scriptures. Ito po ay content ng preaching ni John the Baptist. Okay? Ito rin po ay content ng preaching ni Jesus Christ. So, yan yung mga tema ng kanilang mga pangangaral. It has also been the content ng preaching ng 12 disciples. When Jesus Christ sent the 72 disciples or the 70 disciples, ito rin yung kanilang pinoproclaim, the kingdom of God. Si Philip the evangelist, ayan, sa Acts chapter 8 verse 12, ito rin po yung kanyang pangangaral, and by Paul the apostle. So, ito pong gospel of the kingdom, magpahanggang ngayon, ito po yung pangangaral sa bawat isa. And then let's see the establishment of this kingdom. Okay? Alam po ba ninyo that it has been foretold by Daniel, the prophet? Okay? Hundreds of years bago yung New Testament, ito po ay ipinoproclaim na. The kingdom of God. By the way, sa Old Testament tsaka New Testament, meron po yung continuity ng tema. Yung pong redemptive or redemption, yung plan of redemption ng ating Panginoon. Sa Old Testament, yung prominente na message is all about God redeeming His people, kaya mayroong mga priests, and ang kanya ring concern is establishing His kingdom through His people, yung pong Israel, kaya nga may mga kings na ina-anoint. So, yan po ang kanilang ginagawa. And the prophet, yung mga prophets, they are the ones proclaiming, telling the people kung ano yung mensahe ng Diyos sa kanila. So, sa content ng prophecy, it has been foretold by the prophet Daniel. Mamaya pupuntahan po natin yung talata na yan. Maganda po yung binigkas o sinambit po dyan. When the angel Gabriel visited Mary, sa Luke chapter 1, 31 to 33, sinabi rin po ni Daniel yung tungkol sa kingdom of David. Kaya nga po, talking about the kingdom of God, meron pong tinatawag na covenant, Davidic covenant. It is all about the kingdom of God na lalabas from the line of David. And that kingdom na i-establish ng anak ni David will be eternal kingdom. And that is the kingdom of God. That's why Jesus Christ, when He was born, napakaganda po noong pagkakalatag ng chronology ni Matthew. Na si Jesus Christ ay galing sa lahi ni David. Ang ganda nga po niyan from Ruth, di ba? Sa Book of Ruth, isang hopeless na babae, pero siya yung ginamit ng Panginoon, sa kanya nagmula, di ba, si Obed, and Obed happens to be the grandfather of David. So,
ito po ay binigkas na rin po ni Gabriel kay Mary. Kaya nga, when Mary heard about this, na through His Son, mapufulfill yung kingdom of God, ay talagang nagulantang po siya. And even Jesus Christ, ito po ay binigkas niya, He established this kingdom. Kaya nga in Matthew 12:28, the discussion there ay yung mga Pharisees, mga teachers of the law, tinutuligsa si Jesus Christ at ang isang bintang kay Jesus Christ. Kaya napapalayas ni Jesus Christ ang mga demonyo kasi siya rin ay nasa demonyo. Pero ang sabi ni Jesus Christ, a kingdom cannot stand kapag ito ay divided in itself. Kaya nga, ang sabi niya, pag pinalayas ko na ang diablo, meaning, when He died on the cross, finality, okay, the devil has been defeated. Ang sabi niya, ang kingdom of God, kayo ay, the kingdom has come upon you. Then in 1 Thessalonians 2:12, Colossians 1:13, makikita po natin dyan that this kingdom is now existing. Ang tanong, kabilang ka ba sa kaharian ng Diyos? Yun ang importante. Mamaya, titingnan po natin, yung blessing at ano ba yung mga nakapaloob po sa teachings about the kingdom of God. Then, tingnan po natin yung nature of the kingdom. When we talk about the nature of the kingdom of God is equals to the reign of God. Ito rin po ang ibig sabihin nito, yung paghahari ng Diyos. Hindi lamang sa isang bayan o isang bansa, kundi sa isang buhay. Sa bawat individual na buhay. Kaya nga, when you say you belong to the kingdom of God, dapat evident sa pananalita, sa kilos, sa priorities, sa decision, sa iyong buhay, that God is reigning over your life. Amen. Kaya nga, tinatawag natin siyang Panginoon because He is the one ruling over our life. Napaka-inconsistent when you say na you belong dito sa kingdom of God, where God rules, where God reigns, pero sa iyong mga personal na desisyon, ikaw ang nasusunod. So, hindi kingdom ni God ang matatawag doon, kundi kingdom mo. And even sa mga denominational issues or mga set-up, sa mga churches, sino ba talaga ang nasusunod? Talaga bang ang Panginoon ang nasusunod? Do we really pray? Do we acknowledge the will of God? Do we submit doon sa Kanyang plano? Ganon din sa family. Sa kabuuan, when we talk about the kingdom of God, we are also talking about the reign of God. God's kingdom has always existed. Hindi po yan naluluma. At hindi po yan nalilipasan ng panahon. It is always existing. Yet God would reign in a new way. Tingnan niyo po yung Daniel. Kaya sabi ko po sa inyo, i-reserve natin ito. Sabi po sa Daniel chapter 2, verse 44. At ito po yung sinabi ng prophecy ni Daniel. Sabi niya, in the time of those kings, the God of heaven, anong gagawin niya? Will set up a kingdom. Anong description ito? A kingdom that will never be destroyed. Marami ng kingdom ang nag-exist sa mundo. Diba? But lahat yan ay naglaho. But the kingdom that God will set up will be a kingdom that will never be destroyed, nor will it be left to another people. So, hindi ito paghahari ng tao, sistema ng gobyerno, o kaparaanan ng tao. It will crush all those kingdoms. Wow! Kaya nga, yung kingdom ng ating Panginoong Jesucristo, yung kingdom of God, is above all kingdoms.
Ang lahat ng kingdoms ay nawawasak, nagigiba, naglalaho, pero itong kingdom ng Panginoon, it will crush all those kingdoms and bring them to an end. Wow! And this kingdom, it will itself endure forever. Kaya nga napakasarap maging bahagi ng kaharian na ito ng Diyos. Amen. O sabihin mo sa katabi mo, kabilang ka ba sa kingdom na ito? O, napakahalaga na tayo ay bahagi ng kingdom of God. At ang sabi po sa Isaiah 9:6-7, alam di ba, binanggit na po dyan na itong anak ng tao, si Jesus Christ, ay siya yung magiging hari. He will reign. That God would reign through His Son. Si Jesus Christ now reigns over all. So, ang Panginoong Jesucristo ay naghahari na sa ngayon. Ngayon doon sa last na point dyan, we can be enemies or volunteers of this kingdom or part of this kingdom. Sa mundo, iba't iba ang lahi ng tao. Sa mundo, iba't iba ang pamamaraan ng tao. Sa mundo, we can classify people in many, sabihin natin, classifications. Pero sa totoo lamang, in spiritual things or in spiritual reality, dalawang klase lamang ang uri ng tao. Amen? Citizen of the kingdom of God or enemies of the kingdom of God. Kaya nga, hindi mo pwedeng pagsamahin tong dalawang kaharian na ito sa buhay mo, sa puso mo. Because these two kingdoms, meron silang magkaiba na agenda. Laging magbabanggaan. Amen? So we need to be clear sa bagay na ito. You and me can be citizens of this kingdom or enemies of this kingdom. Dalawa lamang ang pwedeng hantungan ng isang tao. Of course, when you are part of this kingdom, when you are citizen of this kingdom, you will reign together with our King, okay, the King of Kings, eternally. Because this kingdom, sabi, will reign, will endure forever. Ano yung blessing ng kingdom na ito? In Colossians chapter 1, verses 13 to 14, because we are redeemed, there's this forgiveness of our sins. Amen. So sa kingdom of God, ang blessing nito, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Then in the kingdom of God, andyan yung care ng Diyos over our life, our concerns, our needs, all our cares ay hawak-hawak na ng Panginoon. And in 1 Timothy 3:15, binanggit po dyan na ang church, tayo ay household. So the members of the kingdom of God, mayroong atmosphere ng family. Okay? Household of God, household of faith. Kaya tayo ay magkakapatid sa Panginoon. We are family. Dito po sa kingdom na ito. Kaya nga, di ba, mapapansin ninyo sa 1 Peter 2:9, ang sabi doon, you are a royal priesthood. So, all believers, hindi lamang sila saserdote, okay, but at the same time, they are what? Part of the royal family. Yung katabi mo pala, dugong bugaw. No? Tayo ay bahagi ng kaharian ng Diyos. And because we are part of the family of the kingdom of God, we are part of God's family. In John 7:37 to 39, ang sabi niya, yung iinom ng tubig na ipagkakaloob ng Panginoon, mula sa kanyang kaloob, ito ay magiging balon o bukal. Na ang tinutukoy doon ni Jesus Christ is the Spirit, the Holy Spirit that we receive. Kaya nga nung na-born again ka, through the Word of God, the Holy Spirit indwells in you. And that Spirit
unlimited yon. You cannot limit that Spirit. He will work sa buhay mo. Okay? Mag-overflow yan sa buhay mo. So, yung blessing ng Kingdom of God, the Holy Spirit is indwelling in us. Then, okay, God's eternal kingdom. So, we will reign eternally. In Hebrews 13 verse 13, tinukoy din po dyan yung eternal city. Okay, syudad. Ito din po yung sinasabi doon sa mga previous verses sa previous chapters, na sinabi po doon na sina Abraham ay nakatuon yung kanilang paningin doon sa syudad na itinayo hindi ng tao, no, hindi architectural design ng tao, kundi design ang Diyos mismo ang builder nito. And tingnan natin yung Revelations chapter 22 verses 1 to 5. God's eternal care ay mararanasan po natin doon. So that's the blessing of being part of this kingdom. Okay? Yung 21 verse 4 to 7 na lang. 21 verses 4 to 7 ang Revelation. Okay, let's go to those verses. Ang sabi, He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death. Wala nang COVID. Okay? Or mourning, or crying, or pain. For the old order of things has passed away. He who has seated on the throne said, I am making everything new. Then he said, write this down, for these words are trustworthy and true. He said to me, it is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To him who is thirsty, I will give to drink without cost from the spring of the water of life. He who has overcome will inherit all this, and I will be his God, and he will be my son. Amen. So, ang ganda, merong eternal care from our Lord. Last slide, okay, the entrance into the kingdom. So, paano ba tayo makakapasok dito? So, consistent ito doon sa proclamation ng gospel. Like for example, it requires obedience. So, yung bahagi pala ng kingdom of God, obedient lahat sila. Ang isang natatangi o sabihin natin kitang katangian ng isang bahagi ng kingdom nito, they are obedient. Amen? Masunurin ka ba doon sa kalooban ng Panginoon sa iyong buhay? So there's this required obedience, pagsunod. Then sa proclamation ni Jesus Christ sa Mark 1 verse 15, puntahan po natin yan, it requires repentance. Hindi ka magiging bahagi ng kaharian ng Diyos kung hindi ka nagsisisi. Kung hindi ka tumatalikod sa kasalanan. Okay, so repentance, napakahalaga. Marami ngayong mga churches hindi na nangangaral ng repentance. Okay, masyadong extreme yung kanilang emphasis sa grace. We need repentance. Parang isang makasalanan ay mapabilang sa kaharian ng Diyos, kinakailangan niya ng ganap na pagsisisi. Verse 15 ang sabi, the time has come, He said. Jesus Christ was the one speaking. The kingdom of God is near. Repent and believe the good news. Okay, so ang paghahari ng Diyos ay naandoon sa mga nagsisisi, tumatalikod sa kanilang kasalanan.
It requires faith in the gospel. Sabi, believe the good news. John chapter 3, verses 3 to 7, it requires new birth. Kinakailangang isinilang kang muli. May bago kang pagkatao, may bago kang spirito na nagmumula sa Panginoon. Bakit? Kasi nandoon ka sa new kingdom. Nandoon ka sa paghahari ng Diyos at bagong kaharian ng Panginoon. It requires sanctification, paglilinis. Lahat ng bahagi ng Kingdom of God, makikita mo yung kabanalan na siya'y binabago. Speaking about sanctification, God's sanctification to us through His Son Jesus Christ is a one-time act through the blood of Jesus Christ. Tapos na yon. Bura na lahat ng ating kasalanan. Pero we are living our life one day at a time. So, ibig sabihin, sa foreknowledge, sa sovereignty ng Panginoon, tapos na yung ginawa ni Jesus Christ. Pero sa ating lumalakad sa pang-araw-araw, doon natin nararanasan yung transformation, yung sanctification na ito. And then, it requires faithfulness. It requires faithfulness. So we will end where we begin. Sabi sa Matthew 6:33, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Ano yung pinakikita dito? We are expecting a literal kingdom that is coming. But we are also experiencing or should experience yung reign of God over our life, na ang Diyos ang naghahari sa atin, na yung ating pagsusumakit, yung ating pagsisikap, ay pagharian tayo ng Diyos. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa paalaala ng iyong mga salita at katuruan patungkol sa iyong kaharian. Ama, totoo po na dalawang uri lamang ng tao ang makikita o ang nakikita mo sa mundo. Mga anak mo, mga mamamayan ng iyong kaharian, at mga kaaway ng iyong paghahari. Lagi niyo pong dalhin sa aming puso at isipan ang magkaroon ng katiyakan, Panginoon. Because when we are not part of the kingdom that you established through your Son, Jesus Christ, we are enemies of your kingdom. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na kami mailigaw o magkaroon ng maling pananaw that we ourselves, O God, ay hindi pa talaga tiyak. Dalhin niyo po kami sa katiyakan, Panginoon, ng kaligtasan at pagiging mamamayan ng iyong paghahari o ng iyong kaharian. Lord, salamat po because ito po ay paalaala sa amin na higit sa lahat ay pagsumakita namin. We seek first your kingdom and your righteousness sa aming buhay. We bless you, Lord, in the mighty name of Jesus we pray. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat.